Narito ang pinakahuling update tungkol sa Bagyong Halong. Ito ay nag-intensify at naging isang ganap na typhoon. Namataan nito sa layong 2,035 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 120 kilometers per hour at may pagbugso na 150 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometers per hour pakanluran hilagang kanluran. Pansin natin na bahagya itong lumalapit sa Philippine Area of Responsibility at tinutulak nito ang hanging amihan na nagmumula sa hilaga ng bansa, partikular sa North at South Korea. Ito ang nagdudulot ng kalat-kalat na pagulan at malamig na temperatura. Pamina ang posibilidad na pumasok ang Bagyong Halong sa PAR. Bahagya itong kikilos pa hilaga kanluran, lalapit bago tuluyang lumihis sa PAR. Posible itong lumapit sa Japan. Kaya kahit ganap na itong typhoon, wala itong direktang epekto sa bansa dahil ang kanyang pagkilos ay pahilaga silangan sa mga susunod na oras. Kapansin-pansin din ang pagtulak nito sa hanging amihan na nakaaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Nagdadala ito ng bahagyang maulap na papawirin pagsapit ng hapon na sinasamahan ng biglaang buhos ng ulan dahil sa mga thunderstorm. Bakit nagkakaroon ng thunderstorm ang amihan, gayong ito ay malamig na hangin? Dahil ito sa mainit na temperatura sa ating bansa at karagatan. Kapag mainit ang temperatura, sasamahan ng malamig na panahon, lilikha ito ng reaksyon ng pag-evaporate sa atmosphere. Kapag namuo ito sa himpapawid at fully developed ang mga cloud cluster, nagdudulot ito ng pag-ulan at maulap na papawirin. Kaya kung mapapansin, pagsapit ng hapon at gabi, mas ramdam natin ang malamig na temperatura, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, dahil sa hanging amihan. Mas ramdam natin ito kapag months dahil panahon ng pag-snow sa ibang bansa na naapektuhan tayo dahil sa ihip ng hangin na nanggagaling sa hilaga. Bukod sa bagyo, minomonitor din natin ang low pressure area o cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao. Nanatili ito sa labas ng PAR. Magiging mapagmatsyag tayo kung ito ay lalakas o malulusaw sa mga susunod na oras o araw. Patuloy pa ring umiiral ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Makikita ang pagsalubong ng hanging amihan at habagat na lumilikha ng cloud cluster at thunderstorm. Kapag tayo ay natapatan, nakararanas tayo ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Ngayong umaga, mas apektado nito ang silangang bahagi ng Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas, at Mindanao kasama ang Palawan. Mayroon din tayong localized thunderstorm sa Mindanao, kung saan umiiral ang Intertropical Convergence Zone. Makikita ang pagsalubong ng hanging nagmumula sa silangang bahagi ng bansa na galing sa Pacific Ocean at ang hanging nagmumula sa kanlurang bahagi ng bansa na galing naman sa Indian Ocean. Kapag nagkasalubong ang mga ito, lumilikha rin ito ng cloud cluster at thunderstorm na nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Ang Bagyong Paulo na ating minomonitor ay huling namataan sa China. Wala na itong epekto sa atin, ngunit kapansin-pansin pa rin ang kanyang paghila ng hanging habagat at amihan. Iyan ang mga weather system na umiiral sa ating bansa na magdudulot ng localized thunderstorms. Narito ang pinakahuling ulat ng Pag-asa tungkol sa posibleng banta ng mga bagyo mula ika-6 hanggang ika-12 ng Oktubre. Makikita natin dito ang mga posibleng mabuo na low pressure area o bagyo, kabilang ang Bagyong Paulo at ang kasalukuyang minomonitor na Bagyong Halong sa silangang bahagi ng ating bansa na kumikilos pa hilagang silangan. May mga senaryo na posibleng may 3 LPA na mabuo sa silangan at kanluran ng ating bansa, kung saan ang isa ay may mataas na potensyal na maging ganap na bagyo. Samantala, ang mga LPA sa kanluran at silangang bahagi na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay may mababang tsansa na maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Ang may mataas na tsansa na mabuo ay nasa labas ng PAR na kasalukuyang minomonitor sa silangang bahagi ng Mindanao at kumikilos pa hilaga kanluran. Inaasahang papasok ito sa PAR kapag nasa hilagang Luzon na ito. Sa pagitan ng ika-13 hanggang ika-19 ng Oktubre, may panibagong senaryo kung saan ang isang LPA na nabuo sa loob ng PAR ay kikilos pa hilaga ng Luzon. Makikita rin ang bahagyang paglapit nito sa ating kalupaan. Ang LPA sa kanlurang bahagi ng ating bansa ay kikilos naman pa hilagang silangan at sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang maaapektuhan nito ang ating bansa. Kung pagbabatayan, posibleng dumaan ito sa kanlurang Luzon bago magpahilaga dahil ang LPA sa silangan ay kikilos din pahilagang silangan. Kaya ang mga posibleng pagkilos ng mga LPA na ito ay pahilagang silangan.
Kaya po, manatiling alerto at mag-antabay sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas dahil maaaring magbago pa ito. Patuloy nating antabayan ang mga ulat panahon upang makapaghanda sa posibleng pagbuo ng mga masamang panahon sa ating bansa. Narito ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Dahil sa hanging amihan, makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan sa Aurora at Quezon Province. Ang hanging amihan ay magiging malakas ang epekto sa mga nabanggit na lugar. Posible ring makaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Camarines Norte dahil sa epekto ng hanging amihan. Samantala, ang mga nalalabing bahagi ng Luzon maliban sa Palawan ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Kaya makakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon sa mga nalalabing bahagi ng Luzon maliban sa mga nabanggit na lugar na makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Posibleng umabot ang temperatura sa 24 hanggang 33 degrees Celsius sa Tugigaraw, 24 hanggang 33 degrees Celsius sa Lawag, 15 hanggang 25 sa Baguio, 23 hanggang 28 degrees Celsius sa Metro Manila, 23 hanggang 28 degrees Celsius sa Tagaytay, at 24 hanggang 32 degrees Celsius sa Legazpi. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Visayas, dahil pa rin sa epekto ng hanging amihan na sinasalubong naman ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Visayas, na nagdudulot ng mga localized thunderstorm, makakaranas ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng pag-ulan sa Antique, Iloilo, Guimaras, Capiz, Aklan, Negros Occidental, Negros Oriental, at Cebu. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Visayas ay inaasahang magkakaroon ng improving weather system kung saan inaasahan pa rin natin ang mainit na panahon. Posibleng umabot ang temperatura sa 25 hanggang 33 degrees Celsius sa Tacloban, 24 hanggang 31 degrees Celsius sa Iloilo, at 26 hanggang 32 degrees Celsius sa Cebu. Kaya maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, para sa magiging lagay ng panahon sa Mindanao, inaasahan natin na makakaranas din ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Mindanao dahil sa epekto ng pagsasalubong ng hanging habagat at ng hanging easterlies na nanggagaling sa Pacific Ocean na lumilikha rin ng mga thunderstorm na ngayon mararanasan sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Tinatawag natin itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ na makikita sa kanlurang bahagi ng Mindanao na nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Soxargen, Northern Mindanao, kabilang ang Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, na makakaranas ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kaya sa ating mga kababayan sa nasabing lugar, maging alerto po sa mga biglaang buhos ng pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas pa rin ng maaliwalas na panahon kung saan posibleng umabot ang temperatura sa 25 hanggang 33 degrees sa Cagayan de Oro, at 24 hanggang 32 degrees Celsius sa Davao. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Palawan, inaasahan natin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa pagsasalubong ng hanging amihan na nanggagaling sa hilagan ng ating bansa at ng hanging habagat na nakikita sa pinakahuling satellite image na lumilikha ng mga thunderstorm na nagdudulot naman ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Lalo na pagsapit ng hapon at gabi kung saan mas mataas ang moisture ng ating panahon dahil sa mainit na temperatura na sisibayan ng hanging malamig na kasangkapan sa pagbuo ng mga cloud cluster o mga thunderstorm sa ating himpapawid. Kapag fully developed ang pagbuo at natapat sa inyong lugar, makakaranas tayo ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya po, maging alerto po sa mga biglaang buhos ng pag-ulan kaya kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa mga biglaang buhos ng ulan o sa matinding sikat ng araw. Para naman sa magiging lagay ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga nais pumalaot dahil kapansin-pansin pa rin ang pagtaas ng alon sa bagyong ating minomonitor na nakikita sa pinakahuling satellite image natin na bahagya ring napapataas ang alon ng ating karagatan dahil sa mga localized thunderstorm. At yan nga po ang pinakahuling update natin sa magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa at ng bagyo na ating minomonitor. Ingat po mga kababayan and God bless.